demonyo yung mga bangag. So, ayon sa ating source na talagang susurrender na si Pastor Kibuloy, kaso ang ginawa ni Ngiwi, ni Abalos, ay nagbida-bidahan siya. Nakita niyo kung gaano disoriented o wala sa ayos o kabangag ang gobyernong ito. Kasi mga palangga, kumbaga, few hours nung nag-post yan si Abalos, na nahuli daw. Ang sabi niya, mga palangga, ang sabi niya, nahuli daw wait lang, baka may nahuhuli. Okay? Nahuli daw si Pastor Kibuloy. So iba po yung ibig sabihin ng nahuli kaysa sa isinurrender mo yung sarili mo. Pero tingnan ninyo kung gaano ka-bobo at sabi ko nga kanina, disoriented at nag-aagawan sila ng credit. So nalaman ni Abalos yan ahead of time na susuko na si Pastor. Hindi yung sinabi nilang nahuli nila. Okay, so dahil nagbidabidahan si Abalos ngayon dahil gusto niyang agawin ng credit, tinraidor niya si Torre. Okay? Itong si Torre, actually pareho sila mga bangag, pareho mga sabog. Dahil nag-aagawan sila ng credit, siyang nag-post, diba? Nag-post si Abalos na, nahuli na, parang breaking news. Kinausap niya yung media, nag-spread siya ng information ng kasinungalingan sa media na nahuli si Pastor Kibuloy. Kasi, again, gusto niyang magbidabidahan. So, binaypass niya ang kanyang isang asong julol na si Torre. Si Torre nagbidabidahan naman na, di ba, nagpadala ng, I think, 5,000 na forces para ang tawag dyan, i-extract, kasi favorite nila yan, i-extract, parang i-extract mo persaan, kidnapping, parang katulad si Lisa Tanas na nangidnap sa Turkey. Di ba? Alam niyo yan? Gusto ko ipalala sa inyo. It's very, very Lisa Araneta Smugs, na nag-extract ng 2 bata sa Turkey, pinadukot niya gamit ang kapangyarihan, pang-aabuso sa batas. So ito din yung ginagawa nila, na nagbidabidahan si Torre, na nag-in-alert niya yung libo-libong mga polis na sunod-sunuran din para i-take over ang KOJC. Kaso, nadenggoy siya ni Abalos. Kasi si Abalos gusto rin magbidabidahan. Nakita niyo, di ba, dapat ito, kung ito ay sila ay coordinated at sila ay talagang hindi bangag. Hindi ba dapat si Marcos Jr. ang nag-announce nito? Dahil ang bottom line dito is si Bing Bangag Jr. at si Lisa Tanas. Pero ang presidenteng Bangag, di ba siya dapat ang mag-announce? It's the same thing na nagbidabidahan si Bangag Jr. noong may nahuling palpak din na sila din ang kasabwat ng 1.8 tons sa Alitagtag, Batangas na nagbidabidahan si Marcos Jr. Pero dito, dahil likas na gustong i-credit ni Abalos yung like parang achievement, mga palangga, achievement o accomplishment, hindi niya sinabihan si Torre. So nakita niyo kung gaano sila sabog, mga palangga, na ang issue dito, mga kababayan, it's not really parang, nang dahil sa 10 million reward, okay? Well, fake news, yes. Mga fake news nga yung mga mainstream media. Hindi po siya nahuli. At ang nakakatawa, ngayon, mananagot ka, Torre. At ang mga pulis nananakit dyan at may kinitil pa na buhay dyan sa KOJC na failed at kasinungalingan ang ginagawa niyang pag-excavate, di ba? Ang lahat ng ginawa niya dun sa KOJC compound ay mga katang-isip lamang, guni-guni, may saltik o lahat na name it. Kasi hindi naman si Pastor Kibuloy nahuli o sumurrender from KOJC compound. Sinira na nila ang mga propriedad. Sinaktan nila yung taong bayan, mga kababayan, mga palangga. So sinaktan nila. Ngayon, kitang-kita ninyo kung paano ka failure, kung paano ka palpak itong wait a minute. Okay. Wala pala tayong sound ng mabuti, sabi ni Palangga. Okay, tignan na. Kung gaano kapalpak itong Marcos Bangag Jr. na ito. Ano ibig sabihin nito, Palangga? Alam nyo, actually yung mga nangyayari ngayon,
ano po ito, pabor ito sa lahat sa inyo, sa taong bayan. Kasi in 16 days na pag-take over ng mga bangag na pamumuno ni Torre na binasbasan ni Lisa Tanas at ni Bangag Jr. at nitong ni Abalos, lahat sila na sangkot doon sa KOJC ay failure. Isang malaking katangahan, isang malaking kabangagan na nakita ng taong bayan na talagang kinaya nilang manakit ng tao, manira ng buhay ng mga estudyante, manira ng buhay ng mga Pilipino, na gagawin nila yung kagustuhan nila, nag-create sila ng pagpuwersa at panakot. Ginamit nila yung pang-aabuso sa kapangyarihan ng batas at iginigiit nila sa taong bayan sa pamamagitan ng sabwatan sa mainstream media na mayroong heartbeat doon. Di ba? Alam nyo, mga palangga, di ba, it's biblical naman yan at lagi nyo may mga nababasa niyan sa news o sa mga books na minsan kailangan magkaroon ng pangyayari sa buhay ng tao na makita mo yung mali. Parang ano yan, parang life natin na sinasabing kailangan mong madapa para matuto ka. Dito sa case na to, masakit man sabihin, pero kailangan mangyari na makita niyo yung injustice. Masakit man sabihin na kailangan pang masaktan. 'Di ba? Kailangan may masaktan, kailangan may magbuwis ng buhay, kailangan may masirang mga bata, kailangan may displaced na mga Pilipino, not only the KOJC, kundi pati ang mga kapulisan na sumusunod-sunod lamang sa kanilang amo dahil kailangan na lang sumunod, dahil kung hindi sila susunod ay tatanggalin sila sa trabaho o kung ano man ang gagawin nito. So itong pangyayari na ito ay awareness. Pagpakita sa taong bayan na ito po ang bangag na gobyernong ito. November, ulit-ulitin ko, November pa lang ay sinabi ko na sa inyo na i-revive o hukayin ng bangag na gobyerno sa pakikipagsabwatan ng mga jejemon dyan sa Kongreso at Senado, i-revive yung kaso mga lumang kaso ni Pastor Quiboloy. Hindi pa po siya convicted. Hindi ko siya kinakampihan. Okay? Because I don't know Pastor Quiboloy personally. But ako, dun sa sufferings na idinulot ng buwakan ng inang bangag na Marcos Jr., authenticated bangag. Dito po yan sa Amerika. Authenticated bangag si Junior. Ito pong nangyayaring ito, ipinapakita ng tadhana, ng Diyos, o kung ano man ang iyong paniniwala na kailangan mangyari para makita ninyo, ma-fact check ninyo in your, sa sarili ninyo kung gaano ka demonyo ang Marcos administration. Na itong mga bata ngayon, kayo mga kabataan, di ba? Lalo na yung mga batang pinklawan. Okay? Lalo na yung mga batang dilawan na naniniwala yung mga woke, di ba? Naniniwala kayo sa Liberal Party. Naniwala kayo kay Lenny, naniwala kayo kay De Lima, naniwala kayo. Actually, tama naman sila. Tama si Lenny na magnanakaw ang mga Marcos. Tama si De Lima na manggugurgur, abuso, lahat na. Tama kayo nun. Mali kami. And ako, I admire you, young people na sumuporta kay Lenny. I admire you na sumuporta sa mga Liberal Party kasi naniniwala kayo na ang Marcos ay ganito, ay ganyan. Magnanakaw, kawatan, manggugurgur. Tama kayo. The problem with you, mga palangga na mga naniwala, at alam ko naniniwala pa rin kayo, iniwan kayo ng mga taong sinuportahan ninyo. Kasi hindi na sila nagsalita. Nung nagising kaming mga nabudol, sa inyo galing yan. Kay Angelica Panganiban ang galing yan sa salitang budol na yan. Doon sa political ads niya, di ba? Pinano ko pa, pinarodi-parodi. Kaso lang, nung nagising kami at naniwala kami sa inyo na tama nga na mambubudol ng mga Marcos Jr., nanahimik kayo. Nakita nyo? Pero I believe hindi naman lahat. So, ito yung nakikita natin ngayon, mga palangga, ang nangyayari sa KOJC, ang nangyayaring suppression, oppression, at kasinungalingan ni Bangag Jr. ay parang ito yung mga isa sa, sabihin natin, tipping points, no? Na nakikita ng taong bayan na ma-realize ninyo
na yung sinasabi ng mga dilawan noon tungkol sa mga Marcos, nakita ng inyong mga mata kung paano nila saktan, kung paano nila pasukin yung mga private properties katulad ng KOJC na mag-iimbento sila ng mga sabing may heartbeat, may radar, may ganito. Gumamit sila ng pondo ng bayan. Ang nakakalungkot doon, ilang milyon ang ginastos sa ngayon, di ba, yung nagpa-alert si Tory ng like more or less 5,000 na police officers o police, yung mga authorities na pinadala sa Davao. Magsimula po tayo sa kwentahin natin ang airfare. Okay? Kung sinakay siya sa C-130, gastos pa rin ng bayan yan. Yung pagkain, lahat, 5,000. Na yung mga kapulisan na yan, nakita niyo whether you're dilaw, pula, puti, na ang gobyernong ito, ginawa, kayang magawa ng kasinungalingan na may na-detect ang heartbeat, naghukay ng mga buwakan ng ina, nuknukan ng kasinungalingan, pero wala doon. Dahil ngayon, nakita ninyo na sila'y nag-aagawan sa credit. Si Abalos, ahead of time, nag-announce, then si Tory, nagmukhang tanga, wala siyang alam, nandoon sa Davao yung kanyang, nagpadala siya ng mga troops. Then si Bangag Jr., ayan, sumisinghot. Si Marcos Jr., nasa Malacanang, mukhang bangag na bangag, kaya inunahan na ngayon ni Abalos. Hindi ba dapat para sa kanila, this is big, parang accomplishment, dahil ang press release nila, nahuli si Pastor Kibuloy. Pero ang totoo, voluntarily surrendered. Okay? Dahil, I think, sabi ko nga, ito'y pinakita din ni Pastor Kibuloy na kailangan siguro, ito'y observation, kailangan tiniis niya na hindi niya ginusto na may masaktan. Definitely, ayaw niyang may masaktan. Kaya nga, yung ginawa niya ngayon, para matigil na yung pananakit, yung pagsisira ng mga pamamahay, pagsisira ng kinabukasan ng mga kabataan, pagbigay ng traumatic experience, dito sa mga bata, na ginulo ni Tory, ni Bangag Jr., ni Tambaloslos, ni Abalos, ang buhay nila. So, etong nangyayari ngayon, na ginawa ni Pastor Kibuloy para protektahan ang kanyang milyon-milyon o libo-libo dyan na mga na mga kingdom citizens na nandyan sa Davao. So, ito po yung itong nangyayari ngayon. So, ipinapakita ngayon ninyo, hindi naman kayo tanga, na ang Pilipinas niyong mahal ay pinamumunuan ng mga bangag, ipinakita ng KOJC, dapat magpasalamat pa tayo sa kanila. Dahil nakita natin na walang hustisya sa Pilipinas kapag tinarget ka ng mga bangag. Papasukin nila ang bahay mo, huhukayin nila kahit wala silang permit to hukay, magdudukot sila ng mga pulis ng mga nakakulong na mga minero, pasusuotin nila ng uniforme ng pulis. Inamin po yan ni Tory doon sa Senate hearing the other day, di ba, dyan sa Davao. So, harap-harapan na nilapastangan niya ang batas at ito ay kailangan mangyari. I believe this is God's will na kailangan makita ninyo na sa panahon ni Bangag, okay, mas masahol pa yung martial law na ginagawa niya sa loob ng KOJC despite ng digital media age tayo. Wala silang takot, walang habas, mga kababayan, na anytime pwede natin i-picturean, i-text, i-video, which is nakita ninyo, na yung pagsisinungaling ni Tory sa media na wala daw silang hinukay, wala daw silang in-excavate, kasi kaya daw niyang gawin yun na, Photoshop lang yan, kaya ko din gawin yan. Di ba? So it just so happened, because of the digital age, lahat, kahit yung mga pulis, sabi ko naman, hindi naman yan lahat masama. Kasi mga pulis din mismo na matino doon, na against their will, yung ginawa na nag-send out nitong video na nag-excavate sila o naghukay sila doon, mga palangga. So dito nyo makikita na yung ginawa ni Pastor Kibuloy na meron siyang moral responsibility sa kanyang mga nasasakupan
At sa taong bayan nila, ito naman din ang gusto ng taong bayan na, na i-present niya yung sarili niya. Pero again, hindi siya convicted. Gawa lang yung kaso niya, hinukay, finabricate ang crime, ang mga kaso katulad ng ginagawa ni Lisa Tanas. Bigyan ko po kayo ng example na kahit sino sa Pilipinas pwedeng mag-fabricate ng story kahit kay Juan de la Cruz o kang kanino pa man dahil ginawa nila ito sa akin. Tignan natin, magbigay tayo ng example, mga palangga. So, ginawa nila ito sa akin, mga palangga. Sabi ni, kunyari, itong si Hilda or si Palangga, okay? So, ang nakikita natin dito, mga kababayan, sabi siguro ni Pastor Kibuloy, at least nakita na ng taong bayan kung gaano kawalang hiyang ito. Kasi kayang mag-fabricate ng story. Sabi ko, kaya na si Hilda. Ginawa po nila sa akin. Last year ba yun? Ginawan ako ng address ni Lisa Tanas gamit ang kanyang pwersa sa pamamagitan ni Taerna na mag-fabricate ng address sa Pasig. Hindi lang yan. Sabi ko, I don't know kung ilang pang finabricate nilang kaso dyan sa akin na inimbento nila na may address ako sa Pasig. Never ever akong tumira sa Pasig sa buong buhay ko nung nasa Pilipinas ako. Anong ibig kong sabihin? Kahit ikaw, okay, Palangga, Jason, Mildred, whoever, kahit ikaw ay random lang na kritiko ng gobyerno, pag pinag-initan ka ng bangag, okay, filean ko ng case si Juan de la Cruz, si Mildred, ganyan-ganyan. Diba? Hindi mo alam kung sino to si Mildred. Nakuha mo lang yung pangalan niya, Mildred de la Cruz. So, sa pamamagitan ng pag-abuso ng kapangyarihan ni Lisa, kidnapper, smuggler, Araneta Marcos, bangag, pusher, lahat, bangag junior, kaya nilang gawin. At ipipaint ka sa mainstream media dahil kasabwat nila ang mainstream media. O si Mildred, sabihin mo, kinasuhan, pero inosente siya. Wala siyang ginawa. At saka, hindi siya nakatira sa Pilipinas or what. Like ako, hindi naman ako nakatira sa Pilipinas. So, etong mga tragedy na nangyayari sa inyo, mga kababayan, ito ay sinadya o inadya ng kapangyarihan, kung kayo ay mga believers, kapangyarihan ng Diyos para makita ninyo, mai-inspire pa ba kayo dito sa ginagawa ni Bangag Jr. na panggigipit? Sabi ko nga, kasinungalingan. Pinaniwala kayo ni Bangag. 2023 ng State of the Nation Address o State of Nothing Achieved. Ano sabi niya? Bilang na ang mga oras ninyo, mga smuggler. That was July, ba? 2023. Bilang na ang oras ng mga smuggler. Pero, dito sa book ni Attorney Vic, which is bago pa ito ni-release, sinabi ko na sa inyo, inappoint niya ang smuggler na si Michael Ma. Okay? Inappoint niya yung smuggler na si Michael Ma at hindi pa nahuli ang mga smuggler dahil appointed niya. Dahil si Lisa Araneta at ang pamilya niya, buong pamilya, nagsanib puwersa sa smuggling business. Okay? Yan. Then, yung 5,500 flood control na niloko kayo nung nakaraang SONA. Ito pong lahat ng ito ay cover up sa pagiging authenticated bangag. Cover up yung kay Alice Goo dahil kasabwat din, dahil mastermind ng illegal pogo operation si Lisa Marcos at si Bangag Jr. So now, dahil nangyari ito, dahil nag-surrender na si Pastor Kibuloy, ano ang next nila para pagtakpan na kailangan ni Bangag Jr. na damputin na siya? Dapat ito ang susunod na damputin, si Torre ang damputin dahil sangkaterbang paglabag sa batas ang ginawa niya. Paglabag sa right to liberty, right to education, right to speak ng mga tao sa QOJC. Pag-deprive niya sa maayos dapat na pamumuhay ng mga bata. Right to education and everything. Ang dami nilang violate. And etong mga ito, kailangan mangyari
para magising o ma-aware ang taong bayan. Kaya somehow, ang ginawa ni Pastor Quiboloy is unselfish, 'di ba? A selfless act na hindi niya inisip yung sarili niya na iligtas sa kamay ng mga demonyo. I hope, protektahan siya at hindi siya gurgurin, hindi siya lasunin and everything. So somehow, yung ipinakita ni Apollo Quiboloy ay nagkaroon siya ng moral responsibility sa kanyang mga kinasasakupan at sa taong bayan na isinakripisyo niya yung pagigipit sa kanya na hindi pa nga siya convicted na para matapos na ang paghihirap ng kanyang mga ng mga taong involved doon. So, ito ay actually kahanga-hanga. Dahil kung inisip lang ni Pastor Quiboloy yung sarili niya, hindi yan lalabas. Pero I think, nag-strategize yan na kailangan makita ng taong bayan kung gaano ka demonyo, gaano ka hayop, gaano ka bangag ang gobyernong ito. Kasi, mga palangga, yung mga giniba yung in-excavate, binutas, sinira, binaboy ng mga demonyong tore na ito, material lang yan. Replaceable yan. Di ba? Ginawa nga nila bago mag-Senate hearing, nung the other day, anong ginawa ni Tory dyan? Dahil nagsisinungaling siya na hindi sila naghukay, di ba? Nagpuslit sila ng mga simento, ng mga graba, o kung ano man ang pwede nilang ilagay doon para pagtakpan yung krimen na ginawa niya, di ba? Yung butas ay nilagyan nila, sinemento nila, binalik nila, tinambakan nila. Pero hindi pwede magsinungaling ang ebidensya. Dahil nga sa Senate hearing, inamin niya yung kanyang kasinungalingan sa media na hindi sila naghukay. So, etong mga material na paninira nila, even though yung paglapastangan nila sa kingdom, replaceable lahat yan. Marireplace yung material thing na yan. Pero yung sugat, yung kademonyuhan na idinulot nila sa buong Pilipinas, hindi mawawala sa isipan nyo, sa puso nyo, at mamanahin yan sa history ng inyong mga anak na hindi nila makakalimutan na pangalawang pagkakataon from Marcos Sr. and Marcos Jr. Bangag kasama si Lisa Tanas at si Tambaloslos, si Abalos, mga ngiwi, mga buwakan ng Genemes, si Torre ay mga monster. Ay mga judgment, sabi ko nga, nalagpasan pa ni Satanas. Nalagpasan pa nila si Satanas. So yung ginawa ni Pastor Quiboloy ay nagkaroon siya ng realization. Okay? Nagkaroon siya ng pagninilay-nilay sa kanyang buhay na I think tama na nakita ng taong bayan kung gaano kademonyo si Marcos Jr. sa kabila ng kasinungalingan na nagkaroon pa ng foreign intervention. Nag-invite ng mga foreign helicopters, kasi yun ang report ng SMNI. Nagpakita ng made in USA na mga tear gas na pinag-i-spray nila. So, dahil sinasabi nila na si Pastor Quiboloy nasa ilalim ng lupa. So, ito ang pag-surrender para sa akin. Ang pag-surrender ni Pastor Quiboloy ay sa kanyang mga congregation, it's a symbolic, it's a legacy for a pastor, ito kasi may mga nababasa ako na syempre, magkakaiba tayo ng relihiyon. Kayo may mga pananaw kayo, hindi kayo naniniwala sa kanya, tapos kayo naman na ibang relihiyon, hindi kayo naniniwala sa Katoliko kasi ang mga Katoliko, ganito, yung mga pari, hindi naman lahat. So lahat ng klase ng uri ng religious group, not only religious group, organizations, PTA, community organizations, hindi yan perfect. Laging may demonyo na isa, dalawa, tatlo dyan. So whether kayo JC ka, iglesia ka, Muslim ka, Katoliko ka, laging may demonyo dyan. Laging may siraulo o whatever kung ano pa man. Hindi perfect. Pero dito, ipinakita ni Pastor Quiboloy na enough is enough. Dahil nakita niya na yung suffering. Sabi ko nga, kung siya ay pansarili lang yung kanyang interes, mga kababayan, hindi yan lumabas.
Marami siyang pwedeng gawin. Pwede nga yan magpa-change ng magpa-opera or something, tapos magbuhay na lang siya ng iba kung talagang pansarili niya dahil ayaw niyang pumasok ayaw niya isurrender yung kanyang sarili sa mga bangag. Pwede niyang gawin. Para to me, etong ginawa niya, it's a symbolism, it's a legacy to his people na hindi niya nahinayaang masaktan pa, hindi niya nahinayaang magdusa pa ang mga kabataan. Bagkus, di ba, ipinakita niya sa inyo, sa buong mundo, na ito ang gobyerno ni Bangag Jr. Ganito sila kademonyo. Mag-iimbento sila, bibili sila ng mga radar machines o kung ano pang mga kadyotahang machine, magdudukot sila ng mga preso, mag-hire sila ng mga minero, kasusuotin nila ng police outfit, mga ganyan-ganyan. So nakita niyo po, this is about you Filipino na aware kayo na ang gobyernong ito ay bangag. Whether you're yellow or pink or green or red. Nakita nyo na sa inyong mga mata, sa inyong mga isipan, sa inyong mga damdamin na pinagsinungalingan kayo ni Marcos Jr. na may 5,500 flood control sa buong Pilipinas na gumastos ang bayan ng 1.4 billion a day. So whether anuman ang iyong relihiyon, anuman ang iyong political affiliation, ipinapakita ang kanilang mga kahayupan na wala ng tiwala ang mga taong bayan dahil sa walang katapusang kasinungalingan. At di ba binagyo pa tayo ng Enting, 2 bagyo. Mga kababayan, 2 bagyo ang sunod-sunod. So ibig sabihin, ipinakita sa inyo na sinusuppress ng gobyernong ito, hindi lang ang katotohanan, hindi lang ang karapatan ng mga kritiko ng KOJC, kundi ng buong Pilipino na sinoppress ng media, isinungaling ng media, etong usapin pa lang sa 5,500 flood control. Isinungaling ng media sa inyo, sa pakikipagsabwatan. Ayan, nandyan si Gretchen Ho, na narinig yun naman kung paano magsinungaling doon. Di ba? Paano makipagsabwatan sa mga fake news nila. Ipinapakita sa inyo sa buong mundo kung saan mayroong Pilipino na ang gobyerno ay walang tigil, lies after lies after lies, walang katapusan, never ending. Dahil dito po sa aking authenticate, ito po mga kababayan, sa kakakilala pala sa akin. Nung sinabi ni Abalos, nung inalabas ko ang video na si Marcos Jr. ay sumisinghot, like few hours, that was January 21, like few hours before ng kanilang SONA, bago sila mag-SONA, sinira ko ang kanilang mundo. Diba? So naglabas ako ng video, tapos maya-maya nag-statement si Abalos na, ay, deepfake yan, pinorensik na namin yan, kasi yung tenga. Pero nag-failed sila, o mukha silang bangag at syongabels na hindi nila naipakita sa inyo, you people, you guys are smarter. Yung mga nanonood, yung iba dyan, abogado, o anuman ang profesyon ninyo. So, ang ginawa natin ay pina-authenticate natin ng 2 beses. Ito nga lang, ito dito, isa sa Amerika. Pina-authenticate natin, ito ang, mga kababayan, ito ang katunayan na legitimate, hindi na ang kasinungalingan ng NBI, ng DND, ng PNP na tinakot nila ako na ako ay makikipag-ugnayan sila sa Amerika dahil daw ako ay nagpakalat ng deepfake video. Hanggang ngayon po, that was January 21, binigyan ko sila ng taning, you file a case. Dito kasi nagyabang sila na uhulihin nila at winarningan nila na kayong mga tao, wag niyong i-share yung video dahil ito ay deepfake. Hindi sinubukan. Pinagtitake down nila yung ibang mga videos. Diba? Ang ibang mga nagpo-post, which is multi-million, maybe 50 million, 100 million across social media. January, September na po ngayon. Ni isang case patungkol dito sa deepfake, wala po silang final. Patunay, based dito sa US forensic expert that willing to testify that indeed Marcos Jr. is a bangag forever. Yan mga kababayan. At yan ang authenticated bangag. Hindi natin ito tatantanan. Kasi ito yung issue na gusto nilang i-cover up.
Ito yung issue na gusto nilang pagtakpan. Yung pag-suppress ng ating kalayaan na mag-criticize, ang ating kalayaan, ang ating sentimiento na ang gobyernong ito ay pinamumunuan ng polboronic. Andyan ang, remember yung unang yung PIDEA leaks, si Agent Morales nung nag-hearing dyan, at ang una kong nilabas, yung authority to op at saka pre-op, doon pinagtakpan nagsalta na si Bangag Jr. na sinasabi si Morales, parang jukebox daw, na pag kung anong ihuhulog, yun ang ikakanta. Tapos kung ano-ano mga ginawa, anong ginawa ng bangag na gobyernong ito, nagpalabas ng mga issue, katulad nga lamang ng Pogo na ito, para pagtakpan nila ang pagiging bangag, ang pagiging sinungaling, ang pagiging kawatan, smuggler, kidnapper ng gobyernong ito. Gusto nilang kayong takutin. Yung ginawa nila sa KOJC ay isa pong pag-test nila sa taong bayan na matakot kayo. The problem, mga kababae, the good thing pala, dito sa mga KOJC family natin, ay nagpakita sila ng non-violence, discipline, na kahit sila ay tinutukan, inesprehan sila ng paper spray, at kung ano pa mga palangga, maintain nila yung non-violence na matutunan nila sa kanilang pastor o sa kanilang fellowship. Diba? So doon ipinakita ng KOJC na pwede tayong magsalita na ipaglaban natin yung ating karapatan na hindi tayo bayolente. Yun ang mga magagandang nangyayari. Kasi, mga kababayan, sabi ko nga ang issue ng smuggling, polboron, kidnapping, yung ginagawa ngayon, okay? Yung mga pagtatakip ni Bangag Jr. ngayon, mga palangga, ay isang pagpapatunay sa inyo na nasa madilim kayo na yugto ng inyong buhay dyan sa Pilipinas. Kaya nilang nakawin ang inyong propriedad pag ginusto nila. Unenable for the Filipino people na makamtan ang kalayaan sa mga bangag. Wala pong ibang solusyon kundi non-violent or peaceful rally. Kaya nga, di ba sabi ko sa inyo, sa birthday ko, sa September 21, regaluhan, not ako, kundi ang mga sarili ninyo, na mag-speak up kayo at ipagpatuloy niyong ipaglaban ng inyong future. This is not about my future. It's your future. Napakita ng KOJC yung yung patient nila, na sobra maximum tolerance sa mga demonyo, sa mga mafia, ipinakita nila at sila ay kahanga-hanga. Kasi baka nga, may mga nagsalita, baka sa ibang religious group, bumahana ng dugo. Pero pinili nila na talagang nagdadasal sila, nag-worship sila diyan, kasi hindi sila born to be a gurgurero. Katulad ni Lisa Tanas, na namumutawi sa bunganga nila na kaya nilang mag-hire ng Romanian gurgurero para gumurgur ng isang maharlika. Paulit-ulitin ko sa inyo. Yang gobyernong bangag na yan ay gumagastos ng pera ninyo para ipapatay ako, para ipagurgur ako. At ngayon, paikot-ikot na lang yan. Naghahanap lang sila ng timing para gurgurin ako. Kasi gusto nila akong patahimikin. Para wala nang maharlika na mag-i-expose sa kababuyan ng gobyernong bangag na ito. Kaya nga, kung kayo ay mahal nyo ang inyong mga anak, kung mahal nyo ang inyong buhay at inyong mga kaduluduluhang henerasyon, you have to get out. Regaluhan niyo ako at ang sarili niyo ng Speak Up Day. Speak Up Day lang para sa inyo. Kasi ipinakita na ng KOJC na nakaka-survive sila na hindi kailangan magdugo-dugo doon. Pero ang demonyong Tore, nakikita nyo, harap-harapan, sa harap ng mga senador na wala rin mga bayag, nakita natin na kaya niyang manipulahin, kaya niyang paikutin ng batas. Hindi pala paikutin ng batas, kaya niyang babuyin o busabusin ng batas. Nakita nyo? And this is what? This is all about being bangag na bangag.
Dahil bangag ang gobyerno ninyo, mga kababayan, ipinakita ni Marcos Jr. na siya ay hindi karapat-dapat na manatili pa sa pwesto dahil ang ginagawa niya lang 24/7 na sumisinghot ng white powdery substance. So you have to get out, you have to speak up, mga kababayan. Grabe, di ba? Oh, sabi ni Palangga, ni Miss Babel, sabi niya, we that did not vote, okay, Marcos Jr. got tired already. We do not have the energy anymore. Sabi niya, those 31M who voted for him should speak up, get out and pick him up. Tama, pero kasi nga, hindi naman, dyan na tayo, hindi naman 31 million ang bumoto sa kanya. Tandaan ninyo, isa sa expose ni Glenn Chong na nakipagsabuatan si Lisa Tanas at si Bangag Jr. para nakawin ang boto ninyo o dagdagan yung kanyang boto para maging 31 million. Kababayan ko, mga palangga, yung issue na nangyayari ngayon, yung sa Pogo, ngayon na sinundo nila si Alice Goo sa Indonesia. Narinig yun naman na special treatment, nagpa-picture siya pa ang mga NBI. Tapos si Abalos, ikaw talaga Alice, ganon-ganon. Nakita nyo na ito ay talagang hindi nila ginagampanan yung kanilang trabaho at hindi nila nilalagyan ng pangil ang batas sa sinasabi nilang ito ay si Alice Goo ay sangkot sa ganito, torture at kung ano-ano pa, di ba? Kasi nga pinakita na natin. Pinakita ko na sa inyo, pinakita na rin ito ni Attorney Topacio na si Marcos Jr. at si Lisa Tanas sa maraming pagkakataon, kasama nila ang Pogo operators. At sabi nga ng source ko dyan, binigyan si Lisa Tanas at si Bangag Jr. ng total of 1.5 billion pesos during the campaign period ng mga Pogo operators. At dahil ayaw nilang may kakumpetensya, di ba, sa Pogo at gusto nilang hawakan lahat ng Pogo operation, kaya yung Cassandra Ong na yan, kaya yung mga Alice Go group na yan, ginamit nila para what? Para i-cover up ang istorya dito sa pagiging bangag niya. But again, Cassandra Ong, sana nga magsalita na talaga yan ay nagbigay ng pera kay Lisa Tanas at kay Bangag Jr. ayon dun sa source natin at ipinakita ko sa inyo yung picture na kasama talaga ni Marcos Jr., ni Lisa Tanas ang mga Pogo operators. Now, mga palangga, everyday for 2 years, higit na, nagdadadakdak ako sa inyo. Lahat ng sinabi natin sa inyo, maliban pa na ang iba nandito sa book ni Attorney Vic, yung mga gustong nandiyan lang yung email natin, okay? Na